Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga maaksyong balita sa Civil Defense in Action. Alamin, sukatan, interpretasyon at rekomendasyon ng VIVOX para sa Volcanic Alert Level Scheme ng Canlaon. Bayan sa Negros Occidental na inaasahang matinding tatamaan ng pagputok ng Bulkang Canlaon, wala pang pinal at aprobadong contingency plan ayon sa Office of Civil Defense. OCD Central Visayas Director Joel Erestain itinutulak ang no activity zone sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon. Rescue teams mula sa iba't ibang ahensya sanib puwersa sa paghahanap sa nawawalang mag-ama sa Palawan. At Office of Civil Defense suportado ang mga aktibidad sa Women's Month sa Marso. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, tuwing nag-aalboroto ang ating mga bulkan sa bansa, naglalabas po ang ating state seismologist ng alert level upang maging gabay ng ating mamamayan, lokal na pamahalaan at response agency sa kanilang paghahanda sa anumang aktibidad ng bulkan. Ano nga ba ang mga batayan ng VIVOX sa pagtaas at pagbaba ng alert level ng mga bulkan? Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Mula nang pumutok ang Bulkang Canlaon noong December 9 ng nakaraang taon at itaas ito sa Alert Level 3, nananatili pa rin mataas ang aktibidad ng bulkan. Batay sa advisory ng VIVOX ngayong araw, naitala ang 3 volcanic earthquakes at 1,920 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga. Bagamat mas bababa ang mga bilang na ito kumpara sa mga nakalipas na linggo at buwan, nagbabala ang VIVOX na maging alerto pa rin dahil nagbabanta pa rin ang malakas o mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Canlaon anumang oras o araw lalo't may pamamaga pa rin sa bulkan. Ang Canlaon Volcano na naka-alert level 3 mula pa noong December 9, 2024, meron pong pagbaba ng bilang ng mga volcanic earthquakes sa Canlaon at ang tala ng sulfur dioxide emission ng bulkan. No? At ang sukat po ng sulfur dioxide ay nasa 1,100 plus tons per day lamang. Ito po ay mababa. Kung ihahambing po natin dito sa average na binubuga ng bulkan simula nang nag-umpisa itong mag-alboroto noong June 3, 2024, ang average ay nasa bandang 4,000 tonelada kada araw. No? Pero hindi po ibig sabihin nito na nawawala o tumatahimik na po ang bulkan. Ano? Meron po tayong natatala, nasusukat na dire-diretso pong pamamaga ng middle to upper slopes ng bulkan, lalong-lalo na po dito sa eastern or silangang bahagi ng southeastern side ng bulkan. Meron din po tayong pamamaga dito sa lower flanks ng bulkan sa eastern side. At ito pong pamamaga na ito ay nagsimula pa noong January. Nilinaw rin ni Maria Antonia Bornas, Chief ng VIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, ang ibig sabihin bakit may pagbaba sa level ng sulfur dioxide emission at bakit ito delikado. Wala po tayong nagaganap na ash emission sa ngayon. Sa ngayon. Nakikita rin po natin na mababa po ang sukat ng sulfur dioxide na nasa 1,100 plus, 1,118 tons per day po yata. No? Ito po ay mababa at ang ibig sabihin po nito sa atin, lalong-lalo na po na wala pong ash emission no, na nangyayari, yung pagbuga ng abo, ay nababarahan po ang bulkan. Kaya din po ito ay namamaga dahil hindi po makalabas ang naiipon na pressure, hindi po nakakapagdigas ng maayos ang bulkan, hindi po siya nakakapaglabas ng ash. Pero ano nga ba ang batayan ng VIVOX sa pagtataas o pagbaba ng alert level ng bulkan?
Batay sa website ng VIVOX, nakadetalye ang Volcanic Alert Scheme para sa Bulkang Kanlaon mula Alert Level 0 hanggang Alert Level 5. Sa ilalim ng Alert Level 0, walang nakataas na alerto dahil nasa normal ang antas ng mga sinusubaybayang parameter ng bulkan. Wala ring kapansin-pansing aktibidad ng mga volcanic earthquake sa paligid ng bulkan. Sinasalamin nito ang katahimikan ng bulkan at walang nakikitang panganib ng isang magmatic eruption. Pero nagbabala ang VIVOX na maaaring mangyari ang biglaang pagsabog, pagbagsak ng bato at landslide sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone o PDZ. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga panganib na ito na maaaring mangyari nang walang babala. Sa ilalim ng Alert Level 1, may mababang antas ng volcanic unrest. Ito ay nangangahulugang may bahagyang pagtaas ng volcanic earthquakes at steam o gas activity. Nagkakaroon ng sporadic explosions mula sa summit crater o mga bagong butas. Napapansin din ang pagtaas ng temperatura, acidity at konsentrasyon ng volcanic gas sa mga pinagkukunan ng tubig at fumaroles. Bahagyang nag-i-inflate o namamaga ang istruktura ng bulkan. Sa interpretasyon ng VIVOX, maaaring may mga hydrothermal, magmatic o tectonic disturbances na nagaganap. Ang pinagmulan ng aktibidad ay maaaring malapit sa summit crater o sa paligid ng struktura ng bulkan, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Sa ilalim ng Alert Level 2 ng Bulkang Kanlaon ay nagpapakita ng katamtamang antas ng volcanic unrest, kung saan ang mga sumusunod ay nangyayari. Elevated o mataas na level ng volcanic earthquakes, temperatura, acidity at konsentrasyon ng volcanic gas. May mga steam at ash explosion mula sa summit crater o bagong mga butas at pagtaas ng inflation o swelling ng bulkan. Batay sa interpretasyon ng VIVOX, maaaring may intrusion o pagpasok ng magma mula sa ilalim na maaaring magdulot o hindi ng isang magmatic eruption. Sa ilalim ng Alert Level 3 ng Bulkang Kanlaon, nagpapakita ito ng mataas na antas ng volcanic unrest. Ibig sabihin, patuloy ang pagtaas ng bilang ng volcanic earthquakes na maaaring maramdaman. Mas madalas at mas malalakas na steam at ash explosions. Tumataas ang temperatura, acidity at volcanic gas concentration sa mga spring at fumaroles. Kasama na ang ground deformation o swelling ng bulkan. Maaaring may paglabas ng sluggish lava na nagdudulot ng pagbagsak ng bato. Ayon sa VIVOX, indikasyon ito ng intrusion o pag-akyat ng magma at senyales na maaaring magkaroon ng mapanganib na pagputok sa loob ng ilang linggo. Maaaring palawakin ang danger zones hanggang 6 na kilometro mula sa summit crater. Itataas naman sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon kapag malapit na ang isang malakas na pagputok ng bulkan. Ibig sabihin, tumitindi ang aktibidad ng bulkan na may mga earthquake swarms at volcanic tremor na maaaring maramdaman. Madalas at malalakas na ash explosions kasabay ng pagtaas ng ground deformation. Tumataas ang rate ng lava extrusion at madalas na pagbagsak ng bato. Ayon sa VIVOX, may nakikitang low-level na magmatic eruption na maaaring umabot sa isang highly hazardous na major eruption sa loob ng ilang oras o araw. Ang danger zones ay maaaring palawakin hanggang 10 kilometro o higit pa mula sa summit crater. Kapag itinaas na sa Alert Level 5 ang bulkan, ibig sabihin nagaganap na ang mapanganib na pagputok. Ito ay isang magmatic eruption na naglalabas ng mataas na ash-laden eruption columns at madalas na malalakas na lava flows. Nagbubuo ng mapanganib na pyroclastic flows, surges at malawakang tephra-fall o ashfall. May posibilidad din ng pagbuo ng lahar na umaagos sa mga river channel. Ayon sa VIVOX, ito ay nagdudulot ng panganib sa buhay na naglalagay sa mga komunidad sa panganib. Ang danger zones ay maaaring palawakin hanggang 14 na kilometro habang nagpapatuloy ang pagputok. Patuloy naman ang paalala ng VIVOX na sumunod lang sa kanilang babala para na rin sa kaligtasan ng mga nakatira sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Napaka-importante po natin kailangan tandaan yung ating pong mga bulkan, naka-alerto po sila. Nandiyan po ang mga volcanic hazards na maaari pong maganap anumang oras, lalo na po sa Canlaon Volcano na naka-alert level 3. Anumang oras po, maaari pong biglang bumilis o mag-accelerate po ang Andres at ito po ay mauwi sa tuluyang pagsabog o
labas po ng lava mula sa bulkan. No? Kaya po manatili lamang po tayong nakalikas mula doon po sa tinalaga po natin mga danger zones sa Canlaon Volcano po. Ito po yung 6 kilometer radius zone. Nababahala si Regional Task Force Canlaon Chair at Office of Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez dahil wala pang pinal at aprobadong contingency plan ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Ayon kay Director Fernandez, kinakailangan na ang contingency plan lalo't kapag naganap ang malakas sa pagsabog ng Bulkang Canlaon, libo-libong residente ng bayan ang dapat na mailikas. Dagdag pa ni Director Fernandez, iminungkahi ng La Castellana LGU na ilikas ang mga residente sa 2 barangay sa bayan. Pero ang problema, ang mga lugar na tutukuyin ng alkalde ng bayan ay wala pang mga pasilidad para sa mga evacuee. Iginiit pa ni Director Fernandez na iniiwasan nila na magkaroon ng double handling kung saan 2 beses na inilikas ang mga residente. Sa ngayon, tanging ang bayan na lang ng La Castellana ang hindi pa nakakapagpirma ng Memorandum of Understanding sa iba pang mga LGU para tanggapin ang mga residente ng bayan sakaling maganap ang worst case scenario, kung saan nasa 100,000 residente ang kailangang ilikas sa buong Negros Island. Samantala, patuloy ang OCD sa paghahanda sa mga evacuation sites sa Himamaylan at Kabangkalan para sa mga evacuee ng La Castellana kung kakailanganin. Itinutulak ng Office of Civil Defense Central Visayas sa Protected Area Management Board o PAMB na mahigpit na ipatupad ang no activity zone hanggang sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon. Ikinalugod naman ng mga evacuee sa La Carlota City, Negros Occidental ang pagbisita sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na magbigay ng tulong. Narito po ang panayam ng Civil Defense in Action kay OCD Central Visayas Director Joel Eristain. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Director, sa pagpunta po ni Pangulong Marcos sa La Carlota City, kamusta po yung naging reception ng mga evacuee doon? Kasi mismong si Pangulong Marcos yung pumunta doon para magbigay ng tulong at alamin yung kanilang sitwasyon po sa evacuation center. Alam mo, ever since naman na nag-erupt o pumutok ang Mount Canlaon noong June 3, lagi naman ang presence ng Presidente. Nararamdaman kasi nagpapadala ng kaanumang tulong. At tayo mismo, ang OCD, kasama natin ang ating mga members ng R-Dream-Cs natin sa Regions 6 and 7. Kasama na rin pati ang members natin sa N-Dream-C. Ramdam na ramdam yung pag-asikaso ng ating gobyerno na pinamumunuhan ng Pangulo. Pero iba, pagkasama nila at nakasama nila at narinig nila mismo ang Pangulo. Kasama po yan ang pagbibigay ng ating mga food packs, tapos mga iba't ibang tulong din. Noong bandang December nga, after ng pangalawang pagputok ng Mount Canlaon, noong December 9, nagbigay ng tulong ulit ang Presidente sa Negros Oriental at saka sa Negros Occidental. 30 million binigay sa Canlaon City and then another 30 million para tulong din at binigay naman yon sa province of Negros Oriental. Sa pagpunta ni Pangulo, nandun din si Secretary Solidum ng DOST, nandun din si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, at nandun din ang ating mismong ating administrator na si Undersecretary Ariel Nepomuceno. And then talaga nga ng task force si Pangulong Marcos to be headed by the OCD para matulungan na ito kasi medyo kakaiba yung itong Mount Canlaon. Hindi tutulad ng bagyo na alam natin kung kailan darating at pag dumating na, aalis na kagad, then pwede tayong mag-recovery. Pagdating ng earthquake, although hindi natin alam kung kailan darating, pero kung dumating, once lang yan, pagkatapos, recovery. Itong Bulkang Canlaon, ang tagal kasi, nung huli ito, hundreds of years.
So, wala tayong historical data talaga. Kung ano talaga ang behavior niya. So, yan ang nangyayari. Ang alam lang natin is that pumutok siya noong June 3, pumutok siya ulit noong December 9, at alam natin na may posibilidad na puputok siya ulit, at meron din posibilidad na baka mas malakas kaysa doon sa June 3 at saka sa June 9. So, kaya pinaghahandaan natin at yung mga ating mga kababayan, lalo sa mga nakatira dati sa loob ng permanent danger zone of 4 kilometers, in-extend na natin yan up to 6 kilometers para may buffer tayo na kung sakali mang may pumutok. Kasi pagka nagkaroon ng pyroclastic density flow, hindi natin talaga yung matatakbuhan. Ang bilis nun. Mabilis nun. Lalo na kung ito pa, meron tayong La Nina, paulan-ulan dun ngayon. So, kung mangyari yan, magsabay, hindi talaga natin yung matatakbuhan. Kaya ang ano natin is that we have to be prepared. And hanggat hindi siya nagkakaroon ng tinatawag na FIVOLCS na magkaroon ng culminating activity, nandyan pa rin siya, escalating pa rin ang activity ng Volcan Laon. So ito talaga, Director, ang direction na tatahakin natin ay yung long-term na plano, na redevelopment plan. Yes. At yung pagtatayo nga nitong mga permanent evacuation center. Yes. Isa yan sa mga pinopose at hiningi ng tulong ng mayor ng Canlaon City. Kasi yung Canlaon City, hindi siya ganun kalakihan na pagka nagkaroon nga ng alert level number 5, sakot na yung buong Canlaon City. Pero meron din naman, sa nakikita natin sa hazard map, meron siyang area na pwede niyang gawa ng permanent o maging relocation site niya para doon sa mga dating nakatira inside the 4-kilometer permanent danger zone. So baka tanungin kasi, bakit nagkaroon ng mga nakatira doon sa 4-kilometer permanent danger zone? Ano? Kasi doon sa Pambi, nagkaroon siya ng area doon na merong tinatawag na pinapayagan ka na magtanim at umani doon, to-till the land. Pero yun na nga ang pinapakiusap natin sa Pambi. Pero Pambi kasi under ng Region 6 na DNR. Pinapakiusap sana natin na yung kanyang no activity zone, isagad na niya hanggang sa 4-kilometer permanent danger zone para wala nang bumalik. So yun. So kaya kailangan talaga nila yung mga tumira doon sa loob ng yun, hahanapan talaga ng kung saan pa pwedeng silang tumira. Ilan lang namang pamilya yan. Director, assuming po in the event na matapos na po yung sinasabing culminating activity, pababalikin pa ba itong mga residente doon sa 4-kilometer permanent danger zone? Hindi na. Dapat hindi na. Dapat pagwawala na. Kaya natin yung sasabi natin yung sa PAMBI, yung Protected Areas Management Board, pinapakiusapan natin sila na ideklara up to the 4-kilometer permanent danger zone na walang activity. Susunod naman yan. Dapat hindi binibigyan ng permit, hindi binibigyan ng pagkakataon na pumasok pa doon. Kasi yun ang yung problema eh. Dati, dahil pinayagan mo silang magtanim, pinayagan mo silang mag-alaga ng kanilang livestock, ang nangyayari tuloy, yung iba, dahil para yung mabantayan yung kanilang mga tanim at saka mga alaga, doon na sila tumitira. Nagkakaroon na tuloy ng bahay, nagkakaroon ng simbahan pa nga, may eskwelahan na napakalapit. Although nung chinek naman namin, right outside of the 4-kilometer permanent danger zone. So, yun ang doon, nagiging challenge natin yan. So ngayon, dahil wala na doon wala nang tao ngayon doon, wala nang papabalikin doon. Kasi hindi mo naman papatituluhan yan. Alam mo, ang pagkandagalan kasi ng bulkan, the safest talaga, is kulat lang ng tao. Wala naman tao, walang mapipinsala, walang masasaktan, lalo-lalo walang mamamatay. So as much as possible talaga, hindi ka na maglalagay doon ng mga tao. Itong permanent na evacuation center, sabi ko, ano ibig sabihin permanent evacuation center? So iba talaga doon, maging relocation site. At yung iba doon, maging evacuation center din. So looking forward na rin. So ang gagawin na lang dyan is at paano, alam naman natin na ang bulkan, kung pumutok yan, taon-taon, bago yung pumutok ulit pagkatapos. Although, ito rin naman, ang nakikita nila, may posibilidad kasi na years din. Kung kunyari, mag-culminate siya, magkaroon na siya ng lava flow, baka tumagal din. So may posibilidad, all the possibilities are there.
hanggat hindi siya pumuputok at hindi natin nakikita ang kayang gawin ng Mount Canlaon, anything is possible. At Director, doon po sa paulit-ulit nating paalala at babala sa ating mga kababayan dyan sa Negros Island na mas mahalaga yung buhay kaysa sa kabuhayan at sa mga ari-arian, Director. Yun, sumunod sa ating authorities. At yun na nga, nasabi na rin ni Director Fernandez before, hindi naman talaga natin ito matatakbuhan eh. Ang bilis niyan, ang bilis ng flow yan. So might as well, unahan na natin. Umalis na tayo, lumayo na tayo. Kaya nga rin, nagkaroon ng time, sinabi natin sa Mayor, baka pwede sakali, meron tayo mga vulnerables, ilabas na muna natin ang city. Kung may mga kamag-anak lang sila sa mga bayan na malalapit sa kanila, like Valle Hermoso, Gihulngan, may ilang pa nga, San Carlos, Negros Occidental yun. Hanggang sa Ayungon, Negros Oriental, baka may mga kamag-anak sila doon na muna siguro sila hanggat hindi pumuputok. Kaya, very challenging, but we won't and we will never leave them. Sa inyo pong nasasakupan na Canlaon City, dyan sa Negros Oriental, ano po talaga yung magiging worst case scenario kapag nangyari po yung alert level 4 or 5 dito sa Bulkang Canlaon, Director? May posibilidad kasi na para siya magiging parang fountain. So pag naging fountain siya, baka magkaroon ng ballistic pyroclastic densities na pwede, akala mo parang bala yun na stray bullet. Hindi mo na alam talaga. At hindi yung kakayanin ng lang. Unlike ngayon yung ash, di ba? Tapos yung SO2, nadadala ng hangin na pupunta sa western. Ito, ballistics, hindi kaya ng yan. Hindi kakayanin ng hangin yan. Hindi natin alam yung behavior nung, kumbaga, para siyang mga replay doon sa loob ng crater. Kahit saan pwede pumunta. So, it's possible na kaya nagkaroon sila ng worst case scenario na up to 14 kilometers kasi may buffer yon, may buffer zone. Meron sila nakikita na ito pwede itong highly, pero meron pang buffer. So yung buffer na yon, might as well, wala na rin tao doon muna. Para at least, mas safe tayo, mas kampante tayo, then we wait it out. So pag wala na, babalik naman ng mga tao eh. Ano naman, makikita naman yan kasi may nakikita na sila na talagang umaakit talaga yung magma. At tuloy-tuloy ang pag-akyat. Ang lang kasi is that we cannot tell for sure. Unlike yung bagyo, nakikita natin sa satellite, di ba kung nasaan. Ang sa kanila kasi sensors lang eh. Wala naman tayong ilalagay na camera sa loob. Pero ang parameters kasi, very clear. Talagang paakyat. Correct. At may impending eruption, Director. Marami pa sanang mga shinare din ng PHIVOLCS na katulad doon dati, sabi nila June 3, nasa mga 8 kilometers. Ngayon, nasa mga less than 5 kilometers noong December 9. Meron pang mga pero it's more on, I think, we will leave that with the experts na sila na magkuwento niyan. Basta sa atin kasi, we have to prepare for the worst and hope and pray for the best. So, meron kang scenario, the best case scenario, sinasabi ni Secretary Solidum, yung pag nawala na lahat ng pressure, titigas na lang yung magma. Sana, we're praying, merong ganong senaryo, sana yun ang matuloy. Na hindi na mag-flow yung magma, tumigas na lang bigla kasi lahat ng pressure. Yung pala, kala mo yung may soft drinks. Pag binuksan mo, makikita mo yung mga bula-bula pataas. Pero pag wala ding spirits, pala kala mo juice na lang iniinom mo. So parang ganon na lang. Sana ganon ang mangyari sa Bulkan. And we're praying. Lastly po, Director, ano po yung patuloy na ginagawa ng OCD at ng Regional Task Force Canlaon bukod po dun sa tulong para po ma-ensure yung zero casualty po talaga dito po sa impending eruption ng Bulkang Canlaon, Director? Yun ang lagi ko sinasabi, we are on the business of saving lives. Yun talaga ang natin, mandato natin. The simplest term na I can give kung anong ginagawa ng OCD. So, ginagawa natin lahat na to be safe, ialis natin sila doon. Pero hindi tayo tumitigil doon. We also want them to live as comfortable as we can give them. Like for example, may kulang sila sa pagkain, hanap tayo ng paraan para mabigyan sila ng pagkain.
kulang sila ng logistics on how to bring them from one point to another. Hanap na rin tayo ng hot meals. Yes, hot meals. Ito, para malaman ng lahat din. Ang hot meals doon, may nagbibigay ang DSWD ng food packs. Dilata yon. Pero hindi yung lahat dilata kinakain lang nila. Yung mga dilata yung ginagawa nila, yun ang breakfast. Tapos, pagdating ng lunch at saka dinner, yun ang hot meals yun. Meron na tayong mga kitchens yun. Naghanap din tayo, tumulong din tayo maganda panglulutuan nila. Rin. Red Cross is there. Nakatulong din sa atin ng Red Cross. Tapos, ang mga local government units, meron din, may mga iba't iba din na nagtulong tayo ng magbibigay ka ng kitchen. Tapos, pati fuel din, nagbibigay din tayo para pantulong din. Yan, yung hot meals na yun, lunch and dinner. So, yun, ang sabi ko nga gano'n, tinanong natin si Mayor, na magkano ginagastos, maabot siya ng 600,000 kada araw. So, yun ang sabi niya, yung mga dilata, almusal, lunch and dinner, yan, luto yan. As much as possible, maging mas komportable sila. Kasi parang ang pinakaayaw natin is that they would feel uncomfortable and they would be tempted to go back. Tuloy-tuloy po sa pagsasagawa ng wash operations ang Philippine Red Cross sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. As of February 22, umabot na sa higit 4.5 billion liters ng malinis na tubig ang kanilang naipamahagi sa higit 82,000 na individual sa iba't ibang evacuation centers sa bayan ng La Castellana. Bukod sa tuloy-tuloy na pag-produce ng malinis na tubig, ay nagsasagawa rin ang Red Cross ng hygiene promotion sa mga evacuation center. May isinasagawa rin silang water trucking para sa rehabilitation ng mga alagang hayop. Nagpapasalamat ang Red Cross sa kanilang wash team at tanker teams mula Cebu at Bacolod na walang pagod sa pagsiserbiso sa mga kababayang nasa gitna ng krisis at kalamidad. Matagumpay na nakapagdaos ang Office of Civil Defense National Capital Region ng Gawad Kalasag feedback session sa Valenzuela City noong Miyerkules, Pebrero 26. Layon ng sesyon na ito ang magbigay ng technical assistance sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda para sa Gawad Kalasag Awards 2025. Iprinisenta ng OCD sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valenzuela ang resulta ng 24th LDRRMCO assessment at tinala kay Ren ang mga hamon na hinarap ng LGU sa kanilang preparasyon at mga maaaring gawin para pagbutihin pa ang kanilang mga hakbang. Ang Gawad Kalasag ay binuo noong 1998 para i-assess at parangalan ang mga lokal na pamahalaan na katangi-tangi ang pagtugon sa kalamidad at sa climate change at sa paglulunsad ng humanitarian assistance sa mga komunidad na pinaka-namimiligro sa sakuna. Nagdaos din ng Gawad Kalasag feedback session ang Office of Civil Defense National Capital Region sa lungsod ng Taguig. Pinangunahan nito ng Policy Development and Planning Section ng OCD-NCR at dinaluhan ng Taguig City DRRMO at ng mga pangunahing miyembro ng Taguig DRRM Council. Sa mga nakalipas na taon sa pamamagitan ng local DRRM councils at offices assessment results, mas pinalalakas ng OCD-NCR ang kanilang inisyatiba na magbigay ng technical assistance sa mga lokal na pamahalaan. Pagkakataon din ang sesyon para sa palitan ng mga ideya para mas mapabuti pa ng mga LGU ang kanilang ranking sa Gawad Kalasag. At susunod, mga ahensya ng gobyerno at rescue teams nagsanib puwersa sa paghahanap ng nawawalang mag-ama sa Palawan. At Office of Civil Defense, kaisa sa mga kababaihan ngayong papasok na Women's Month. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas.
Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Nagsanib puwersa na ang mga rescue team mula sa iba't ibang ahensya para sa paghahanap sa mag-ama mula Antique na sina Rodrigo at Rems Herodias na sakay ng lumubog na bangka sa karagatan ng Cuyo, Palawan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Kaluyan, Antique, nagtulong-tulong na ang Philippine Coast Guard, Office of Civil Defense at MDRRMOs mula sa Cuyo, El Nido, Coron at iba pang ahensya para sa search and rescue operation. Ayon naman sa Coast Guard Station, Eastern Palawan, nahihirapan sila sa paghahanap sa mag-ama dahil patuloy pa rin ang masamang panahon na nararanasan sa lugar. Samantala, ang Office of Civil Defense ay tumulong din sa koordinasyon para sa pagpapadala ng helicopter para tumulong sa paghahanap sa mag-ama. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Caraga ang pagbibigay ng technical assistance sa idinaos na All-Hazard Incident Management Team Training Course ng Loreto Agusan del Sur LGU. Dinaluhan ang training ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Loreto. Nabigyan sila ng mga bagong kaalaman at kasanayan pagdating sa disaster response at incident management. Highlight ng kurso ang simulation exercises at scenario-based cases kung saan natuto ang mga kalahok na i-assess ang mga panganib kapag may sakuna at kalamidad, i-analyze ang mga impormasyon na gabay sa isang informed decision at makabuo ng strategic response plans para sa epektibong pagtugon sa mga insidente. Ang inisyatibang ito ng Loreto LGU ay nakahanay sa patuloy na hakbang ng OCD Caraga na mapalakas at mapatatag pa ang disaster resilience and preparedness ng mga LGU sa buong Caraga region. Espesyal na serbisyo para kay Juana ang handog ng Philippine Commission on Women, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ngayong buwan ng kababaihan. Gimmick ng Light Rail Transit Authority ang libreng gupit sa 30 babaeng pasahero sa ilang piling LRT stations tulad ng Antipolo, Cubao at Recto. At syempre, may pabulaklak din sa mga kababaihang pasahero sa concourse level ng Antipolo Station sa March 5 at ilan pang piling LRT Line 2 station sa March 5 at 26. Libre naman ang issuance para sa unang 100 babaeng kukuha ng civil registration documents sa lahat ng civil registry system outlet ng Philippine Statistics Authority sa March 3, 10, 27 at 24. Magdala lamang ng isang valid ID. Mamasyal sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa March 8. Walang entrance fee sa mga babaeng tutungo sa parke mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. I-celebrate na ang Women's Month sa Northern Brew Coffee Shop sa Angeles City, Pampanga dahil
15% off ang pagkain at inumin para sa lahat ng babae, bata man o matanda sa buong buwan ng Marso. Banggitin lamang ang Women's Month promo sa inyong pag-order. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging